sa isang mundong pinaghaharian ng digmaan, pagtataksil at walang humpay na pagdanak ng dugo. Isang pangalan ang kinatatakutan ng lahat, Geslen, ang walang awang bayarang mandirigma. Minsang itinuring na alamat sa larangan ng digmaan, siya ang sandatang ginagamit ng mga hari ngunit kinatatakutan ng mga sundalo. Ngunit kahit ang pinakamalakas ay maaaring mamatay, lalo na sa kamay ng kanyang sariling kaalyado. Pinagtaksilan, pinatay, at isinumpa ng sariling kaharian na minsang pinrotektahan niya. Ngunit sa isang bugso ng tadhana, muling nagbukas ang kanyang mga mata sa nakaraan. Ngayon si Geslen ay hindi na basta isang mandirigma, siya ay isang aninong may misyon, may plano. Tunghayan ang kanyang pakikibaka hindi lamang upang itama ang nakaraan, kundi upang ipaghiganti ang kahariang winasak ng mga traidor, isang hakbang bawat kaaway, isang plano bawat galaw. Ito ang kwento ng isang sundalong bumalik, hindi para mabuhay, kundi upang maghari sa sarili niyang paraan. At ang pamagat ng ating kwento, the regressed mercenary has a plan. Sa loob ng kastilyo ni Count Cavaldi, dumating si Commander Leslie ng Cavaldi Order sa silid panuluyan ng Panginoon. Nagulat ang mga gwardya sa labas ng silid nang makita ang pagdating niya. Nang tanungin kung kumusta ang Lord, sagot ng isa sa mga bantay na siya ay natutulog pa. Agad na pinagsikapan ni Commander Leslie na buksan ang pinto ng silid, at pagpasok niya ay tumunog ang ingay. Nagulat at nagising ang Count sa gulo, hinahabol ang pag-unawa sa nangyayari nang ipaalam sa kanya may emergency, may sumalakay sa kastilyo. Dumagsa ang kalaban at pumasok sa kuta. Sina Geslen at ang kanyang mga kasamahan sakay ng isang malaking lobo. Mula roon nagsimula ang pag-atake, pinangunahan ni Geslen ang pagsalakay, pinapasan ng mga sundalong makakaharap niya, at sinundan siya ni Nakeyer, Belinda at iba pa. Sa kataasan ng kanilang paglusob ay nagmula ang mga sigaw ng pahirap, patuloy silang umusad ng walang takot, tinataboy ang mga depensa ng parang taliwas na bagyo. Mula sa loob ng silid ni Count Cavaldi, narinig ang ugong ng labanan. Naguluhan ang Count, hindi siya makapaniwala kung paano napasok ng mga umaatake ang loob ng kuta. Ayon sa ulat ng mga sundalo, hindi sa ilalim ng lupa nagmula ang paglusob kundi mula sa himpapawid. Ang mga sumalakay ay sumakay sa isang hindi kilalang bilog o sphere at lumipad papasok sa teritoryo, isang bagay na nagdulot ng labis na pagkabigla. Para sa Count, na ang kanyang kuta ay walang pagkatalo sa buong kasaysayan, ang balitang iyon ay tila hindi kapanipaniwala. Ang mga bitag na inihanda laban sa mga daanan, ang mga minuong nakasilid, ay hindi umubra, tila nalinlang ang plano. Sa harap ng agarang pagbulusok ng kaaway, napilitang magpas siya. Nag-ayos ng plano si Commander Leslie, siya mismo ang hahawak sa subterranean passage at sa panlabas na pader upang pigilin ang pasukan, at tatawag ng puwersa mula sa South Gate upang makaikot at magtangkang baligtarin ang sitwasyon. Ngunit ang Count ay nanginginig sa tanong kung magkakamit pa ba nila ang tagumpay. Ang ideya na ang linyang Cavaldi ay maaaring matapos sa panahon ng kanyang pamumuno ay kumakapit sa kanyang dibdib. Sa kabila ng takot at pagkabigla, ipinwesto ni Leslie ang kanyang sarili bilang haligi ng pagtatanggol. Ipinaalam niya na ang dapat gawin ngayon ay iwasan ang pagkahuli sa oras. Ang Lord ang dapat dalhin sa lihim na pasukan kasama ang mga tapat na tagasunod upang humingi ng tulong, habang siya naman ay mananatili at ipagtatanggol ang kastilyo hanggat makakaya. Ang panukalang iyon ay nagdulot ng sandaling katahimikan, isang desisyong mabigat ngunit malinaw ang layunin, iligtas ang buhay ng pamunuan at bumili ng panahon upang makabawi. Hindi hamu pa ang kaguluhan sa loob ng kastilyo ni Count Cavaldi, sa halip, lalo lamang itong tumindi. Mula sa bawat pasilyo ay naririnig ang mga yabag at sigaw ng mga sundalo, nagmamadaling naghahanda para sa labanan. Sa gitna ng pagkalito, ang mga bantay ay halos hindi makapaniwala kung paano nakapasok ang mga mananakop. Ngunit bago pa man nila masagot ang tanong na yon, dumating si Geslen, at sa kanyang pagdating, tila bumaligtad ang ihip ng hangin, wala siyang sinayang na sandali. Ang kanyang espada ay nagliliyab sa bughaw na liwanag, at sa bawat hampas ay may katawan na bumabagsak. Dalawang sundalo ang kanyang pinabuwal sa loob ng ilang segundo, at nang sumugod ang pangatlo, sinalag niya ang espada nito, saka sa isang iglap ay hiniwas sa gitna. Tatlo pa ang sumugod, dalaway may pana at isa'y may mahabang espada. Nagkakandara pa silang umatake, ngunit bago pa makaputok ang mga mamamana, isang anino mula sa langit ang bumagsak sa kanila, isang lobo na may nakasakay, bumagsak mula sa ere at dumurog sa mga kawal. Sa pag-alikabok, dalawang figure ang lumitaw, sina Alfoy at Gordon, parehong sugatan ngunit buhay. Mula sa paligid, muling sumugod ang mga sundalo ng Cavaldi, subalit bago pa nila maabot ang dalawang anyo ang sumulpot sa gitna ng dilim, sina Keyer at Belinda. Sa isang sabayang pag-atake, pinaslang nila ang mga umaatake sa loob ng ilang tibok ng puso. Sa sandaling yun, muling nagsanib ang mga puwersa ng Fenris Knights.
Ngunit sa kabila ng kanilang pag-uusap biglang nagulantang sina Belinda at Ghislaine, dahil mula sa kinalalagyan nila, naririnig nila ang mga sundalo na abala at naghahanda. Mula sa tore, sumisigaw ang mga sundalo ni Count Cavaldi, nagsisikap ipagtanggol ang mga tarangkahan, ang tunog ng mga palaso at kalasag ay humahalo sa mga sigaw ng takot at kaguluhan. Ngunit napakabilis ng kilos ng mga mananakop, sigaw ng mga sundalo mula sa tore, ang bilis ng kanilang paglusob ay labis na ikinagulat ng mga tagapagtanggol ng kastilyo. Nagtataka si Ker nang nakita niya na gumawa ang mga sundalo ng isang formation, maging si Ghislaine ay bahagyang nagulat sa tugon ng kalaban, isang senyales na may matalinong pinuno sa kabilang panig. Sa isip ni Ghislaine alam niyang hindi sila maaaring magtagal, anumang oras, muling magtitipon ang mga puwersang naitaboy nila sa tunnel operation. Humarap si Ghislaine sa kanyang kasama nagtanong, kung nandyan na silang lahat, isang hudyat ng pagsisimula ng bagong alon ng paglusob, walang pag-aalinlangan na tumugon ang kanyang hukbo. Mula sa likod tinignan niya si Ker at Belinda, inutusan niyang pigilin ng mga sundalo sa pader ang pag-akyat ng kaaway at wasakin ang lahat ng mga siege weapon na ginagamit nila. Kasabay nito ipinadala si Belinda sa paghahanap kay Count Cavaldi, ang utos ay malinaw at walang paligoy-ligoy, at agad na kumilos ang mga tauhan. Ang mga kabalyero ng Fenris ay sabay-sabay na nagbuhos ng kanilang mana, at ang kanilang mga sandata ay nagningning sa liwanag na tila apoy ng mga Diyos, ang hangin ay nagliyab, at mula sa hanay ni Ghislaine ay umalingaw-ngaw ang sigaw ng panawagan, hindi ng salita, kundi ng lakas ng loob at paninindigan. Nakangiting naghanda si Ghislaine at matatag na sinabi, Fenris Night Order, commence action. Mabilis nilang nilusob ang pangunahing tarangkahan, doon, naghihintay si Commander Leslie kasama ang kanyang mga tauhan, ang kanyang mga kawal ay nakaposisyon, ang mga sibat ay nakatutok, at ang mga kalasag ay nakataas. Alam niya na ang pintuang yun ang magiging huling linya ng depensa ng Cavaldi. At agad nagbigay ng hudyat si Commander Leslie, at dito magsisimula ang banggaan. Nang magtagpo ang dalawang hukbo, umalingaw-ngaw ang lupa sa lakas ng sagupaan, ang mga sundalo ni Leslie ay sumigaw ng sabay, pinipilit harangin ang alon ng mga kabalyero ni Ghislaine, ngunit parang hindi tao ang kanilang kalaban, ang bawat mandirigma ng Fenris ay gumagalaw na parang iisang nilalang, mabilis, tumpak, at walang awa. Isa-isang bumabagsak ang mga kawal ng Cavaldi, ang kanilang mga sibat ay nababasag sa bawat sagupaan, at ang kanilang hanay ay unti-unting nagkakagulo. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang dating matibay na linya ng depensa ay nagmistulang kaguluhang walang direksyon. Si Commander Leslie, mula sa gitna ng hukbo, ay napatigil sa pagkakatitig, sa kanyang mga mata. Kitang-kita ang hindi kapanipaniwalang tagpo, isang maliit na grupo ng kabalyero na tila may kapangyarihang lampas sa karaniwang tao, nilalamon ng buong hukbo ng Cavaldi na parang abo sa hangin. At mula sa mga labi ng kanyang mga sundalo, narinig niya ang mga sigaw ng kawalan ng pag-asa, ang mga tinig ng mga taong nakakaalam na hindi na sila mananalo. Wala ng paraan para pigilan sila, sigaw ng natitirang sundalo. Namangha si Commander Leslie habang pinagmamasdan ang kaguluhan sa digmaan. Mula sa mataas na kinalalagyan, natatanaw niya ang mga mananakop, mga mandirigmang hindi pangkaraniwan, ang bawat sandata ng mga ito ay kumikislap ng asul na liwanag, parang apoy na pinapanday ng mahika, sa unang tingin pa lamang, batid na niyang may kakaibang kapangyarihang dumadaloy sa bawat galaw nila, ang mga linya ng kanyang impanterya, na matagal nang kilala sa tibay at disiplina, ay nagkakagulo at unti-unting bumibigay. Hindi makapaniwala si Leslie, hindi yun labanan ng karaniwang mga sundalo, ang bilis at lakas ng bawat hampas ng mga kalaban ay parang hampas ng mga bagyo. Sa gitna ng pagkalito, napansin niya ang isang mandirigmang nangingibabaw sa lahat, isang lalaking may dalang espada na nagliliwanag sa bughaw, sa bawat aikid ng sandata nito ay may nabubuwal, sa bawat hakbang ay may linya ng depensa ang tuluyang nagigiba. Doon niya unang nakita si Ghislaine, ang presensya ng lalaking yun ay tila unos na walang kapantay, ang paraan ng kanyang pag-atake ay hindi marahas, ngunit tiyak parang nililimas ang buong larangan sa isang iglap, at habang pinagmamasdan ni Leslie ang paglapit nito, unti-unting nanlalamig ang kanyang palad sa pagkakahawak ng espada. Ngunit wala na siyang oras para magduda, mula sa mga tarangkahan ay umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng kanyang mga sundalo, ang mga pader ay gumuguho, ang mga haligi ng kaharian ay nagkakabitak, at ang mga tinig ng kanyang mga kawal ay nagiging mga iyak ng pagkatakot. Alam niyang kung hindi siya kikilos ngayon, tuluyang babagsak ang kastilyo ni Count Cavaldi. Sa isang iglap, nagbaba siya ng utos, ang mga mekanismo ng tarangkahan, ang mga bakal na gulong at kedena na nagbubukas at nagsasara sa pintuan, ay kailangang wasakin. Kung hindi nila kayang ipagtanggol ang daan, mas mabuting sirain ito kaysa tuluyang mapasakamay ng kalaban. Mabilis niyang pinangunahan ang paglusob, ang kanyang baluti ay nababalot ng alab ng mana,
at ang bawat hakbang ay sinasalubong ng apoy at alikabok. Sa kabilang panig ng larangan, si Ghislaine ay patuloy na sumusulong, diretsyong tinutungo ang pusod ng depensa. Sa pagitan nila, sumalubong ang dalawang agos ng kapangyarihan, isang sagupaan ng dalawang puwersang pantay sa tapang, ngunit magkaiba sa layunin. Nang magtagpo ang kanilang mga espada, yumanig ang lupa, ang pagbangga ng mana ay parang kulog na bamalat sa buong tarangkahan, ang mga sundalong nakapaligid ay napaatras, natabunan ng alon ng enerhiya, sa bawat hampas ni Ghislaine ay nagliliyab ang hangin, at sa bawat salag ni Leslie ay lumilikha ng alingaw na parang nagbabanggaan ang mga halimaw. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi umatras si Leslie, ang kanyang katawan ay sugatan, ang mga braso ay nanginginig, ngunit ang apoy ng kanyang paninindigan ay hindi namamatay. Sa bawat sandaling lumilipas, alam niyang unti-unti siyang nadudurog, ngunit alam din niyang bawat segundo ng kanyang pakikipaglaban ay nagbibigay ng oras sa kanyang mga tauhan upang makapaghanda. Muling nagtagpo ang kanilang mga espada, isang hampasan na nagpaalab sa buong silid, ang liwanag ng mana ay kumalat sa paligid, nilamon ng dilim, at sa saglit na iyon ay parang bumangga ang langit at lupa. Habang nagaganap ang matinding labanan sa ibabaw, sa ilalim naman ng kastilyo ay namamayani ang katahimikan, sa pinakailalim ng mga lagusan, sa isang malamig na silid na tanging mga sulo lamang ang nagbibigay liwanag, naroon si Count Cavaldi, sa kanyang harapan ay isang bilanggo na kagapos ng mabibigat na tanikala, nakaupo sa gitna ng mga anino. Tahimik lamang ang lalaki, ngunit sa bawat hinga nito ay ramdam ang bigat ng kapangyarihan, ang mga tanikala ay bahagyang nanginginig, parang may buhay. Sa mga mata ni Count Cavaldi, may halong takot at pag-asa, ito ang huling sandata ng kanyang kaharian. Sa sandaling yun, unti-unting iminulat ng bilanggo ang kanyang mga mata, ang dilim sa paligid ay tila umurong, napalitan ng kakaibang liwanag na nagmumula sa kanya, ang kanyang titig ay matalim, at ang hangin ay biglang naging mabigat, parang may halimaw na nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Sa itaas, nagkakagulo ang mundo, sa ilalim, isang bagong puwersa ang unti-unting nagigising, at habang patuloy na nagbabanggaan sina Ghislaine at Leslie sa gitna ng apoy at bakal, sa kailaliman ng kastilyo ay nagumpisang gumalaw ang mga tanikalang matagal nang nakakadena, ang hudyat ng pagdating ng isang nilalang na magpapabago sa takbo ng digmaan, isang ngiti ang nakita sa isang bilanggo at hinihiling kay Cavaldi na tanggalin muna ang kanyang tanikala.